surprise witness. Ito yung ating aabangan. Kung merong surprise witness ang team prosecutors, private prosecutors sa impeachment laban kay Sara Duterte sa gagawing trial next month, at kung gagawa din ng surprise witness ang depensa, ating aabangan. Kaya ko sinasabi ito kasi di ba may issue ngayon na parang nag-aagawan sa testigo. Sabi ng prosecution, private prosecutors, yun daw hong mga ilang testigo nila ay parang gusto rin gawing testigo nitong depensa. Kaya ang sinasabi nitong mga tagapagsalita ngayon ng team prosecution na wala talagang malinaw na argumento kung paano kukontrahin ng depensa yun daw hong mga ebidensya na ilalatag ng team prosecutors na ngayon ang karamihan dito ay nasa Senado na dahil ongoing yung pre-trial. Ayon kay Congressman Adjong, isa sa tagapagsalita nitong team prosecutors, sa lakas ng ebidensya na hawak ng kanilang kampo o sa Kongreso, mahirapan talagang harapin ng depensa. Kaya lumabas yung issue na pati yung kanilang testigo gustong gawing testigo rin nung kabila, although nag-deny. Kaya ngayon ang pinag-uusapan, surprise witness. Hindi pinangalanan, ilalabas na lang ito during trial. Kung kailan at anong oras, hindi natin alam. Kaya ito yung sinasabi kong ating aabangan from day 1, July 6, kung hindi may babagong schedule, ang simula ng actual trial. Dahil mahalaga yung mga surprise witness na yan. Okay? At yan po ay legal na ipipresenta ng kahit na sino sa actual trial. Kasi nga, labanan ng dokumento, ebidensya kontra ebidensya, testigo kontra testigo. Ganyan po sa trial eh. At matindi po ito mga kaso. Libo-libong dokumento. Tulad ng sinabi ko, yung palang 4,000 document, isang kaso pa lang yun. Kaya nga, hindi kaya ng 3-4 na araw lang ang pre-trial. Sa dami ng mamarkahan, i-receive na dokumento, i-receive na ebidensya na ipinipresenta ng team prosecutor. Kasi talagang sila ay matindi ang paghahanda. Imagine, 7 public hearing ng Justice Committee. Doon na nila nakahalap ang mga ebidensya. Dokumento mula sa Ombudsman, mula sa BIR, mula sa Philippine Statistics Authority, mula sa Security Exchange Commission, at mula sa NBI. Yan po yung inanlang sa mga government office national ang nakapag-provide authentic, original na mga video at ebidensya tungkol sa korupsyon at saka death threat sa Pangulo na ginawa ng Vice President. Kaya nga, libo-libong dokumento yung isinumite ng Office of the Vice President na libong pangalan sa Commission on Audit na di umano'y ginamitan o gumamit ng confidential fund, yan din ay kanilang ihaharap na dokumento. At dahil base sa Philippine Statistics Authority, walang record ng marriage certificate, birth certificate, or death certificate. Ibig sabihin, ghost ang mga taong yan. Multo yan. Walang record sa PSA. Hindi ka Pilipino kung wala kang record sa PSA. Dahil yan ang merong record national. Birth certificate at saka death certificate. Wala lahat yun eh. Pati yung dokumento na ang utos ng COA ibalik ng Office of the Vice President ang mahigit na 400 million na mali daw ang pinagamitan. Una dyan ay yung 73 million noong 2022 at nasundan ang mahigit na 300 milyon noong 2023 na ipinababalik ng COA. Yan po'y hindi fake news. So, pag inisa-isa natin, talagang napakarami. At yan ay siyempre hindi lang po dokumento. May kasama yung testigo
na ipipresenta nila. Yan ay parte lang na mga balitang mangyayaring ating aabangan. Yung nakita ng buong mundo ng mga Pilipino na 7 hearing ng Justice Committee nung binubuo pa yung article of impeachment na yan. Wala po yun, mahina pa yun. Kasi doon hindi specific at detalyado ang mga record kasi sila nga ay prosecutors lang, hindi sila korte. Sila ay naghanap lang ng probable cause kaya nagkaroon ng article of impeachment. Dito sa actual na trial, ito yung korte. Ito yung impeachment court. Dito tatalakayan ang lahat ng detalye. Ganyan po ang proseso. Kaya kung nag-abang kayo doon sa 7 hearing, nakumbinsi kayo o hindi, may ebidensya ba o wala sa inyong pananaw dito sa actual trial, ilalabas nila lahat yan. Maniwala po kayo, gano'n ang mangyayari. Kaya nga hindi kasya ang 3 buwan. Hindi kaya hanggang September. Mula July 6 at hanggang September, hindi daw po kaya matapos ito. Sa dami ng dokumento at testigo. Yan ang hindi ko alam kung paano sasagutin ng defense team. Pero nandiyan naman, nagpa-participate na sila sa pre-trial. Ay di may indikasyon na haharapin nila. Pero may pagkakataon dyan sa mga kasong yan. Si Sara Duterte, Vice President, siya mismo ang pasasagutin. Siya mismo ang ihaharap dyan. Siya mismo ang dapat tumarap at magpaliwanag. Kasi sabi ng team prosecutors, hindi kayang idepensa ng kanyang mga abogado lang yung ibang ebidensyang hawak nila. Si Sara lang ang pwedeng magpatunay or magsalita tungkol doon sa mga ebidensyang yon. Mas kaabang-abang yon. Paano haharapin at paano haharap si Sara Duterte sa trial? Paano niya masasagot at paano niya sasagutin ang mga cross-examination ng defense team o ng prosecutors team at saka ho ng private prosecutor na bihasa sa mga trial. Kahit yung kanyang mga abogado, isasalang din yan sa cross-examination. Ganon talaga yan eh. Pag nag-cross-examination ng prosecution, magko-cross-exam din po yung depensa. Yan ang dapat paghandaan ni Sara Duterte. Hindi pwede yan ang general denial, general statement, saywar na mga pahayag, hindi pwede. Kasi ito ay actual trial. Ibang-iba, matagal ko nang sinabi. Iba ang social media, iba ang media, dahil yan ay lahat publicity lang. Walang katarungang makukuha dyan. Dito sa trial, ito ang aabangan. At yan ang magbibigay ng liwanag. Ayun, di abangan natin kung ano mangyayari. Ang tanong, kaya ba ni Inday, Sara Duterte, humarap sa cross-examination sa tamang panahon? Please like and share.